Chukchak Chenes, baylo cellphone kag 5K. Dear DJ Cory, gin-ofera ng boyfriend ko sang isa ka agi sang cellphone kag 5,000 pesos in exchange for Chukchak Chenes or SEX. Just call me Erica of Bacolod City. Follower ako sa imong mga Facebook page. Kag gina-admire ko gid kung paano ka magbasa, DJ Cory. And I enjoy watching you. Ganin na-inspire ako ang magpadala sa akong story. Nakilala ko ang boyfriend ko from a social app. Mabuot siya nga tao, mapisan, kag proud gid ako sa iya. Kabalo ka mo ang mga viewers ko nga. Kaya ginapa-eskwela niya ang kaugalingon niya while nag-work siya. Ay, although subong nag-stop siya na tungod sang problema ya sa iyang family. Gani, hindi ka matingala ko nga na-in-love ako dayon sa iya. Although, wala ko kabalo sang rason kung nga na-in-love man siya sa akon. Basta okay kag happy kami nga duha. Ginatipan niya ako kag ginatagaan sang importansya despite sang sitwasyon niya. One time, naistorya niya sa ako ng mga inagyan niya sa kabuhi. Kag ang mga ginaagyan niya subong. Like, nabudlayan siya sang pang-adlaw-adlaw niya, nga bisan kung kisa, sa pagkaon, ginakapos na siya. Kung paano naubos ang natipon niya. So, I asked him, nga hindi ka na lang magbalik sa parents mo. I'm sure mabuligan kag gid nila. Labi na gid sa pag-eskwela mo. Pero nagsabat siya sang, no. Mabalik ako sa ila kung patay na ko. Sa nabatian ko to, na-realize ko kung ano kabugat ang ginadala sang boyfriend ko. Na may problema gali siya sa pamilya niya. So I asked him again kung ano ini. Pero hindi siya gusto nga magsugid sa akon. Ginrespeto ko lang ang desisyon niya kag wala na ako ng mangkot paliwat. Kay daw ka-sensitive sang topic nga pamilya para sa iya. By the way, he's working part-time sa gym. Instructor siya. In fairness sa boyfriend ko, nami ang porma sang lawas niya. Well-defined ang muscles. May abs. Kag hindi sa pagpabugal. Gwapo siya. Kaswerte gani sa akon. Pero bisan amo ng assets niya, hindi siya fuckboy. Wow. Nangin mapag-o na nga nga relasyon. Wala sang issues. He's the type of boyfriend nga very sweet, matipanon. Bisan hindi siya manggaranon kag short permi sa kwarta, okay lang sa akon. Ang importante buhi kag nagapalanggaanay kami. Hindi man ako maarte nga girlfriend. Siya lang. Sapat na. Sa tuod lang, wala man ako kwarta. Wala pa ako ubra. Batungod, ara pa ako sa parents ko kag medyo okay ang sitwasyon namon. Bisan sa pagkaon lang, nagabulig man ako sa boyfriend ko. For example, ginalutuan ko siya kag ginadulungan food sa gym para hindi na siya magbakal. One day, nagubang cellphone niya. Ginpahulam siya sang bata sang landlady niya. Itago ta lang siya sa ngalan nga Brian. This Brian offered something to him. Ihatag niya lang kuno ang cellphone sa boyfriend ko. Plus 5,000 pesos in one condition. Kung magpasugot ini nga makipag-chukchak or SEX ang boyfriend ko sa iya. Oh yes, baylo cellphone kag 5K. Siyempre nanginding boyfriend ko. Ginbalik niya na lang ang cellphone. Pagsugit niya sa akon sa natabo, nag-worry ako sa safety niya. Ako ang nahadlok para sa iya. Basta ano ang mahimo sa iya ni Brian nga to. Kaya siyempre, isa lang siya sa boarding house niya. Hindi ko mapakali. May lang kay honest man manugid sa ako ng boyfriend ko. Like one night, nanuktok daw si Brian sa iyang kwarto. Pagbukas niya, gulpi lang kuno nga ginhakos siya ginhalukan.
dala chancing sa iya nga batuta. Batutan ng pulis. Baw, nako. Ginhiram-hiram ako, no? Sa kakibot niya, gintiklod siya, kaginsumbag sang boyfriend ko. Natupangawan ko no si Brian. May time pa ko, no, nga halin sa jogging ang boyfriend ko. Ginhiram-hiram niyang abs ni. Ang malala pa, ginapakilala siya ni Brian nga boyfriend niya sa mga tropa sini. Gani gina-advisean kong boyfriend ko nga isugid si Brian sa mother niya. Isugid niyang tanan nga harassment ka ginahimo sini. Mayo lang, kay nagpati siya sa advice ko. Hambal niya, ginakigan ko na siya sang landlady. Or ginakigan ko na si Brian sang mother niya nga landlady sang boyfriend ko. After sad to, wala na siya ginasabad ni Brian. Kag wala na nagaparamdam. Well, I thought natapos na amon nga problema sa iya. Until one day, nag-chat ako sa boyfriend ko. Nag-reply ako sa chat niya nga pakadto na siya sa balay sang gina-training niya. Pakadto na siya sa balay sang gina-training niya. Sang nag-I love you na ko sa chat niya, nag-reply lang siya sang okay, thanks. Naglibog ulo ko, nagduda ko. Gani ipabangkot ko siya. Who are you? Nag-reply siya sang, ako na lang ni. Ihatag na lang siya bala sa akon. OMG, na-shock ako. It was Brian. Nakasave gali ang Facebook account ng boyfriend ko sa cellphone na ginpahulam niya. Ginsabat ko siya sang, palihog lang, untatan mo ng boyfriend ko Baho na irita pagid siya sa akon. Ang sabat niya, ako na lang siya bala, kaya ko siya buligan. Ikaw pabugat ka lang sa iya. Ay. Tapos ginhambalan niya pa ako nga hindi siya kuno magpapierde sa akon. Kag natilawan niya na ako ng boyfriend ko. Syempre wala ako gapati. Pero wala pagid siya na kontento. Nag-send siya sang video sang duha ka lalaki nga naga SEX pero edited. Blurred ang mga guya. Gina-claim niya nga siya kuno ina ang sa video. Ang nagaluhod-luhod sa boyfriend ko. Tapos, siya man ako ang tuwad-tuwad. Kasagad sang boyfriend mo. Amo nagali nga daw mabuang kasi Pang-asar niya sa akon sa chat. Baw. Daw nagdulom ang panulukan ko. Mayo lang upod kong best friend ko nga gay. Ginpakita ko siya. Hambal niya. Nakita ko na ng video na sa Twitter. Hindi porket may abs ang lalaki, boyfriend mo na dayon. Doon na himasmasan man ako. Ano abi kay ang pormas ang lawas ang lalaki sa video do ang gid man sa boyfriend ko. Kaya nagisabat ko si Brian sa chat nga. Hoy, ambisyosa nga agi. Paano na mangin boyfriend ko? Kaya wala na sa tapo sa kwan. Kalurke. Grabe. Nagbukal gid ang dugo ko. Naumbol ko kay Brian sang time nga to do gusto ko sa dumugon kag sulungon. Wow. Nag-text lang ko sa boyfriend ko. Kag nagpabalo sa iya nga gamit ni Brian ang messenger niya. Tapos gina-chat niya ko. Medyo nadugayan pa mag-reply ang boyfriend ko kay may ginapiti siya. Sa naka-reply na siya, ginaislan niya dayo ng password sa Facebook account niya para hindi na mabuksan ni Brian. Pagkatapos sadto, abi na mo natapos ng amon kalbaryo. Until nag-abot ang time na nag-andar na naman ang obsession ni Brian sa boyfriend ko. Halos adlaw-adlaw. Ginapadalaan niya isang pagkaon sa gym. Ginhungod niya pa nga dito magpa-enroll. Kung kisa, giadulungan niya man siyang pagkaon sa boarding house. I don't know why. I feel threatened. Siguro because kay may kwarta siya kag ako wala.
Recently lang, nakamention ng boyfriend ko nga may balance siya nga 2 ka bulan sa boarding house. Tungod naluoy ko siya nang hulam ko sa parents ko money para mabayaran niya ang 1 month lang. Wala ko lang ipabalo sa iya nga ginhulam kong money. Kay maakigid siya sa akon. Baw, si Brian, nag-eksena na naman. Nag-offer sang 5K liwat, kabaylo na naman sang pagkalalaki sang boyfriend ko. Sang wala nagkagat ang boyfriend ko sa mga sexual propositions niya, gindalaan niya pa sang babayi nga 16 years old sa boarding house para ireto sa boyfriend ko. Bisan one night stand lang ko, no? Mayo lang kay loyal boyfriend ko. Kagara siya sa insakto yung paminsaron. Nag-refuse siya. Gina-issuehan pa siya sang girl nga basi agi ko na siya kay wala sagit patulan. Ay nako, hamba ko gani sa boyfriend ko. Halin ka na lang da, please. Halin ka na da. Halin ka sa boarding house na kay hindi igay ka na paguntatan. Ay nako. So ang problema ang utang yan na lang sa boarding house. Amo na kay hindi pa siya kahalin. So, amo nang dapat namon nga solusyonan. Na umulgi ko kay Brian nga na dumakapatay ko agi. No offense sa mga friends naton nga LGBTQ ha. I know damo sa inyong disente kay hindi parehas kay Brian. Anong mayo mo on man? May times ka nagkaka-depress na kuya? Or ang boyfriend ko pagid, sobra pa. Ginahambalan niya ko nga bulagan ko na lang siya no. Kay daw ginabutong ko lang or ginabutong niya lang ko padalom. Nagkaka-in love na daw ako sa or nagkaka-involve na daw ako sa mga problema niya. Ambal ko, bato ka. Bato kita. Kaya tani. Bato. Mangita ko bra para mabuligan ta ka. I hope nga magbato man ang boyfriend ko. Kay kaya ko siya ipakigbato. Please pray for us. Salamat gid DJ Cory, kabay pa nga mabasa mo gid ang ako na sulat. Love, Erica, your avid follower from Bacolod City.